Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ang pag-usapan po natin ngayon ay kung anong gagawin po natin pag baka sakali lang po, no? Bumalik yung pandemya. Okay? Hindi ko po kayo tinatakot, katulad ng sinabi ko sa previous video recordings natin. Ang akin lang po is talagang natatakot po ako para sa inyo, no? Okay? Kasi po, nakakatakot po yung mga nasa likod ng COVID-19 na pandemya. Okay? Sinabi ko na po kung bakit. Okay? Kasi, syempre, para sa akin, convincing masyado yung mga nangyari, yung mga facts, yung mga na-report sa reputable journals, no, tungkol sa nangyari sa COVID-19 na pandemya at saka kung paano sila gumawa, no, ng bakuna. Okay, convincing po masyado na para sa akin po. Okay, ito po nilikha sa laboratorio. Okay? Para lang po na kumita sila later on sa bakuna at the expense of, syempre, buhay ng mga tao. Okay? Talagang nakakatakot. At pwede itong bumalik. Kasi, ang problema kasi, sakim sila sa pera eh. Hindi sila titigil. Pag ang tao ang nasa likod ng mikrobyo at ang pera ang dahilan, hindi imposible na pwedeng bumalik ulit ng another pandemya. Okay? Kaya huwag po kayong magalit kung inunahan ko po yung baka yung darating na bagong pandemya. Because I want you to be very much prepared. Definitely, hindi po pwede ang overnight na bakuna. Okay? Hindi po pwede yung bakuna na pabilisan. Hindi po pwede yung experimental na bakuna at ang ginawang guinea pigs at ang ginawang laboratory animals ay tayo po mga human beings. So, ano pong solutions po natin? Tatlo. Number 1, number 2, number 3. Ang number 1, banggitin ko yung nag-iisang solusyon. Ang number 2, dahil number 2 ito, banggitin ko po, may dalawang solution sa number 2. Ang number 3, dahil number 3, banggitin ko po yung tatlong solutions sa number 3. Ano yung number 1? Walang iba, kundi yung binigay ng Panginoon sa atin. Yung natural immunity po natin. Okay? Sapat na po yan panlaban, no, sa mikrobyo. Kahit yung ginawa ng tao na mikrobyo, walang laban po yan sa ginawa ng Panginoon para sa katawan natin. Yung natural immunity that is made up of humoral immunity, mainly the antibodies, and the cell-mediated immunity, okay, particularly the white blood cells. Okay? Sapat na po yan. Binagit ko na po ito noon. Okay? Yung natural immunity, okay, ay talagang very effective to counter any germs. Okay? Lalo yung ginawa ng mga tao. Kaya talagang magpapasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoon sa kaniyang natural immunity na ginawa niya at na built-in na po sa katawan natin. Okay? Kaya huwag kayong matakot kung may darating na pandemya. Kasi po, meron na po kayong natural immunity na pwedeng lumaban at patayin kung anumang mikrobyo ang makapasok sa ating katawan. Ano yung pangalawang solution? Dalawa po yan. Walang iba. Face mask at saka face shield. Kahit anong sasabihin nila, kahit anong datos na ipapikita nila sa atin, at sasabihin nila na walang effect ang face mask,
walang effect ang face shield. Huwag kayong maniwala. Hindi po tayo kailangan ng datos or data or clinical data. Ang kailangan po natin, common sense lang po lamang. Ang tanong natin, saan po pumasok ang mikrobyo? Lalo pag airborne na mikrobyo. Sa hangin. Okay? Lumilipad yung mikrobyo. Katulad ng yung SARS-CoV-2. Okay? Pumasok po siya sa ilong po natin. Ayan. So therefore, common sense dictates na takpan natin ang ating ilong sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask at saka face shield. Okay? Kaya hindi po totoo na hindi effective daw ang face shield. Aba sorry to say, kung sasabihin niyo ulit sa akin yan, sasabihin ko po kayo, wala po kayong common sense. Okay? So, magandang double protection ang face mask at saka ang face shield. Ang kalaban lang po, mainit. Pero, ang kapalit po ay yung buhay po natin. Okay? At saka isa pa, okay? Kahit airborne ang virus, hindi lang po through the nostrils natin ang pumasok ang virus at magkakaroon po tayo ng sakit ulit, kundi pwede siya mag-transmit through our eyes. Therefore, bukod sa face mask, ang face shield ay napaka-epektibo po yan to prevent any forthcoming na virus or future na virus na pwede makapasok sa katawan natin through our eyes. Okay? So, napaka-effective po yung face mask at saka face shield at saka suotin po ninyo pag God forbids na pag meron pong darating na another pandemya. Pangatlong solusyon. Tatlo po yan. Sinabi ko na po ito noon. Ito po yung pinaka-the best 3 vitamins. Best 3. 1, 2, and 3. Hindi po yung ascorbic acid or zinc, yung branded as Immunopro. Hindi po totoo yan para sa akin. Tatlong vitamins. Best ito. Yung pang-apat lang po yung multivitamins. Kahit anong brand, bahala kayo dyan. Pero meron pong tatlong vitamins better than the 4th multivitamins na makikita po natin or mabibili po natin sa botika rather. Alam po yung tatlong best vitamins. Actually, they're not vitamins. Kumbaga, para sa akin, they are natural vitamins na dapat sundin po natin. Okay? Number 1, sapat na tulog. Huwag natin kontrahin yung sleep program na ginawa ng Panginoon. Again, built-in po itong sleep program na nasa sleep center po natin sa brain na pagdating ng alas 7 o alas 8 dahil bandilim na po, kailangan mapatutulog na po tayo. At pagdating ng kinabukasan, alas 6 o alas 7 ng umaga, kailangan magising na po tayo. Huwag tayong malate matulog. Yun po ang number 1 best vitamins. Kaya po nilikha ng Panginoon yung sleep program, okay, in accordance to anong ginawa niya sa araw at saka sa buwan at bituin sa gabi. Kaya po pinaakyat niya yung araw sa umaga, okay, para magigising na po tayo. Okay? Pagdating naman sa gabi, pinababa po ng Panginoon yung araw, mga alas 5 o alas 6, palitan ng buwan at bituin para magiging madilim at medyo malamig para makatulog na po tayo. Okay? So, yun po ang ginawa ng Panginoon in order to indirectly command that we should sleep. Okay? Pagdating ng alas 6 or alas 7 ng gabi.
Pwera lang kung meron kayong trabaho sa gabi, lalo sa mga graveyard shift workers. Okay? So, pangalawang best vitamins, bawasan po natin yung pagod. Therefore, nandyan na po, bawasan yung cellphone, bawasan yung paggamit ng cellphone or pagpanood ng television, bawasan natin ang lakwatsa, bawasan natin ang basketball sa gabi o kaya mag-gym pa sa gabi. Kahit galing sa trabaho, pagod ng katawan, diretso pa sa gym. Nakakahina po yan ng immune system. Kahit may natural immunity kayo, walang silbi pa rin pag inabuso ninyo yung katawan ninyo. Kaya sabay po itong tatlong best vitamins sa number 1, yung sinasabi ko po na natural immunity. Okay? So, ulitin ko po, number 1 best vitamins, tulog na maaga or sapat na tulog kung graveyard shift worker kayo, at least 8 to 10 hours a day. Number 2 best vitamins, dapat magpahinga po kayo, huwag kayong mapapagod. At finally, ang pangatlong best vitamins ay kumain kayo sa oras, kumain kayo ng wastong pagkain, at balanse po yung pagkain ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.